Good morning, my name is Jeremy. I'm not a doctor, I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder management, even depression. See, some may have same concept, no? And it's wala na ako, hindi na memorize. Okay, I talk about anxiety disorder and depression management based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Nag-aral po ako sa Australia para lang mag-aral ng CBT na yan, no? Napakamahal niyan, eroplano, yung klase mismo. Ayan, para lang makatulong ako sa inyo kung kasi yan lang daw ang effective, 90+% ang effectiveness ng CBT. Okay? Ngayon baliktad naman, galing ako Manila, maagang-maaga, punta akong Quezon, wala rin ako maligo kasi doon ako maliligo. Plano ako magdagat ngayon also. Okay? Yung mga nagtatanong sa akin kung saan ako sa Quezon, dyan lang ako sa may Candelaria. So mga 20 minutes nasa may Sariaya Beach na ako, no? Kaya nagustuhan ko yung lugar na yan kasi ayun nga, sa gitna ng sagingan at malapit ako sa dagat. So nakakatulong kasi yun sa sarili ko, no? Yung nature. Kayo rin, sana mayroon kayong chance na makapunta sa nature, lalo na kung mayroon kayong anxiety at depression, kasi proven na nakakatulong yun, no? Sa ating pakiramdam. Importante yung grounding. Mas maganda kung nakapaa kayo sa sand, nakapaa kayo sa damuhan. Yun, kailangan nyong idikit yung inyong katawan sa lupa, no? May grounding tayo na tinatawag. Kasi ang sarap ng feeling na yun, yung pag mararamdaman mo yung sand sa paa mo. So kahit papaano, yung utak mo imbis naka-focus dun sa anxiety, sa mga worries, nararamdaman mo ngayon yung paa mo, no? Pero ibang topic yun kasi mas malalim yun. Dati hindi ko naintindihan yung mga ganun eh. Pero ngayon naintindihan ko na. Pero siguro gagawa ako ng topic na para ma-appreciate ninyo at maintindihan ninyo yung mga ganung bagay. Okay. So, I appreciate your comments. Gustong-gusto ko nakabasa ng mga comments, lalo na yung mga naayos na dahil sa aking video. Abay, di ba? Libreng-libre. Samantalang thousands ang binabayad ng mga tao, no, para lang makausap ng isang professional. At hindi rin porket professional sila magaling. Yabang ko, no? Alam niyo bakit ko siguro masasabing magyayabang na ako na magaling ako dito? Kasi ako mismo meron. So nakaka-relate ako. Siguro yun yung advantage ko dun sa ibang mga psychologist o psychiatrist. Sa kanila, by the book. Ang kagandahan sa akin, pinag-aralan ko siya, yung CBT na yan. Hanapin ninyo kung ano ibig sabihin ng CBT. Scientific siya. Tawag dyan, evidence-based. So parang yung ibang psychiatrist walang ganun eh. Yung ibang psychologist wala rin ganun. Okay? So yun, ang kagandahan sa akin because I had it. Meron akong anxiety disorder. Nagkaroon ako ng anxiety disorder. Kaya alam ko sa sarili ko yung kung anong effectivity nung pinagsasabi ko. Pero then again, merong mga parang universal. Meron din namang nag-iiba-iba depende sa tao, no? Kung ano yung mga background natin, ano yung pinanggalingan. Pero yung konsepto ng takot, no? Pareho lang. Kasi ganoon lang naman yun eh. Takot, worry, galit, saya, excitement. Pare-pareho naman sa tao yan. Depende na lang kung ano ang nagpapa-excite sa isang tao. Sa isa, na-excited siya. Dun sa isa, hindi. Yung isa, nagpapasaya. Yung isang bagay. Yung isa, hindi nagpapasaya ng bagay. Hindi nagpapasaya sa isang tao. So, depende talaga yan, no? Sa mga tao. Kaya, dapat magaling talaga yung therapist ninyo. Kasi kailangan nyo i-work out yun, no? I-work out yun. Kasi alam niyo guys, hindi lang basta-basta anxiety yan. Maraming pinanggagalingan yan eh. Pwedeng trauma, personality. May mga taong pinapanganak na talagang mas sensitive sila kaysa sa iba. Gaya lang ng taong matangkad, pandak, pango, matangos ilong. So may taong pinanganak na very sensitive, meron taong hindi. Maaring sa trauma, alam ninyo, trauma, no? Kung nung bata ka, ang problema sa trauma kasi kahit nakaraan mo na, bumabalik siya as if nangyayari siya sa present, kaya ganun ka mag-react, no?
no? So may mga solusyon dyan, no? Kaso alam nyo, hayaan ninyo, mag-aaral ako ng therapy para sa trauma talaga. Ang dami na ngayon lumabas kung paano. Pero ngayon hindi ako ganun ka-credible on that. May idea lang, pero kasi gusto ko talagang solid Kumbaga gaya niya, nag-cognitive behavior therapy ako. Solid talaga yun. Kaya ko ipagyabang yun na nag-CBT ako. Pero pag mga trauma, yan, hindi ako nag-class yan kasi kailangan magka-class ka dyan no? So yun, maganda yung topic natin today. Kasi topic natin today ay yung mga maliliit na bagay na actually ang laki ng epekto sa anxiety ninyo. Halimbawa, mag-iingat po kayo sa mga pinagsasabi nyo sa sarili ninyo. Yung pag-i-interpret ninyo sa nangyayari sa inyo at paglalagay ng meaning. Halimbawa, may isa akong follower, sabi niya, kasama po ba sa anxiety yung nagsha-shutdown yung utak? Uy, shutdown. Isipin mo yung salitang shutdown. Di yun yung sinasabi niya sa sarili niya. Nag-shutdown yung utak niya. Ngayon, tinanong ko siya, ano ang ibig mong sabihin ng shutdown? Okay? Pero although tinuloy ko na kasi mag-iingat ka sa sinasabi mo. Anong ibig sabihin ng shutdown? Yung tipong blanco, para kang hinimatay. Ano ang ibig sabihin ng shutdown? Comatose? Kasi shutdown, ibig sabihin hindi ka na makapag-isip. Pero yung utak mo nag-shutdown. May ganun ba na nagsa-shutdown? Ang nagsa-shutdown lang actually kahit tulog, gising. Alam nyo bang active? Ang gising na tao at ang tulog depende sa level ng kanyang sleep, no? May tinatawag tayong mga deep eye movement, rapid eye movement. Ayun, REM, no? Yung REM na yun, active yung utak mo kahit tulog ka niya na. Kapag umabot ka na sa REM, kasi light, deep, tapos REM. Light sleep, deep sleep, tapos REM, yung rapid eye movement. Yung mga mata na parang gumagalaw-galaw. Nakita natin yung anak natin, gumagano'n yung iris niya sa loob ng mata niya, pero makita mo sa balat niya yung gumagano'n. Tawag doon rapid eye movement. Kahit tulog ka, pero yung utak mo gising, buhay na buhay yun kahit tulog ka. Pero nasa kabilang mundo. Ibig sabihin, nasa mundo ng sleep, ng tulog. Okay, kaya naginip ka, naging ganun. Kaya paralyzed din tayo pag natutulog kasi baka i-act out mo yung panaginip mo. Halimbawa, tatalon ka, bigla kang tatalon habang natutulog ka, hindi. Kaya yung katawan natin may mekanismo na hindi tayo magre-react doon. Natulog, panaginip pa rin tayo, nakalock yung katawan natin. Kasi imagine mo, kunyari may hahabol sa'yo, di tumatakbo ka rin sa kama, di ba? Hindi ganun. So, ibig ko sabihin, mag-iingat kayo sa mga sinasabi niyo kasi sabi niya shutdown daw Walang utak na nagsa-shutdown unless metaphor, unless para siyang figure of speech lang. Yung tipong hindi niya siguro ma-express yung sarili, so shutdown. Sabi ko, ano yung sa shutdown? Na comatose ka ba? Na hindi ka na nakakapag-isip? As in, hindi mo alam yung nangyayari? In fact, kung nag-shutdown yan, hindi mo na rin alam bakit ka pa nag-worry, nag-shutdown na pala. Hindi ka na kailangan mag-isip, hindi ka na kailangan matakot kasi nag-shutdown na Hindi ka na mag-iisip ng takot. Wala. Parang patay, shutdown comatose. Wala, patay yung utak mo, pero humihinga ka lang. So, imagine mo yung salitang yon, dahil ginamit mo yung shutdown, matatakot ka talaga. Shutdown doon mo ginamit mo Kaya huwag kayo basta-basta nagsasabi ng mga kung ano-ano. Tingnan nyo maingit. Tanongin nyo sarili nyo, tama ba na ginamit ko yung salitang ganito? Kasi alam nyo, pag ganyan, matatakot talaga kayo. Kunyari, ganito. Sakit ng ulo ko. Ay, stroke! Sinong hindi matatakot? Sinabi mo kaagad stroke. Hindi ba pwedeng gutom lang kaya masakit ang ulo mo? Hindi ba pwedeng kulang ka lang sa tulog kaya masakit ang ulo mo? Pero bakit stroke? Talaga matataranta ka, magpapanik ka la, stroke to. Sinong hindi magpapanik? So mag-iingat kayo. Meron din isa. Follower ko. Hindi ko na sabihin ko sino siya, pero nag-text sa akin, Sir, kasama ba sa anxiety, masakit yung tenga?
Kasi magpapa-check up ako. Sabi ko sa kanya, well, maraming rason ng sakit ng tenga. Sabi niya ata kung kasama sa anxiety ang pagsakit sa tenga. Sabi ko, kasi kung may pera ka naman, kasi kung may pain sa tenga mo, maaring infection, may sipon ka halimbawa, pwedeng sumakit yan. So hindi pwedeng anxiety lang. Pero kung talagang may pain, you're sure ka na may masakit talaga, na may pain, punta tayo sa doktor. Pero hindi ka sigurado, may masakit ba sa tenga ko? Wala. Kasi minsan pag nagbigay ka, pag tinutukan mo lang isang bagay, nangyayari siya, psychosomatic tawag doon. Parang wala naman talaga, pero dahil sa kakaisip mo, hindi meron. So konting kibot, pakiramdam mo meron, pero wala naman talaga. Pero ito lang yung difference ng totoong sakit. Pag totoong sakit yan, ramdam na ramdam mo talaga yan. Hindi ka na yung mag-iisip na, nasasaktan ba ako? Masakit ba? Hindi na, kasi kung masakit yan, ramdam ang sakit. Ha? Tandaan niyo yun, ha? Kung masakit talaga yan, ramdam ang sakit. Kung masakit ipin mo, kaya mo bang tiisin? Hindi, di ba? Talagang masakit. Ganun dapat ang pagtingin ninyo kapag may mga pain kayo sa katawan. So, kung may pain ba kayo sa katawan, emergency na yon. Mamatay na ba kayo? Halimbawa, yun nga, yung sakit ng ulo. Kung sinabi mo ba nga naman, stroke. Halimbawa, sumakit yung dibdib mo dahil nag-gym ka, nag-exercise ka, GERD, lalo na yung GERD na yan, nakaka-anxiety talaga yung GERD na yan kasi may kinalaman talaga yung gut sikmura, I think, no, sikmura ata sa Tagalog yung gut sa brain, no? May direct connection siya na kapag may nangyayari sa gut mo o sa sikmura mo, nagtitrigger yung fear sa brain automatic kasi may direct connection siya, okay? Sa science din yun. Kaya kailangan, kung kayo ay may GERD, di kailangan paggamot nyo yan. Ayusin nyo para mabawasan yung inyong anxiety. Kasi nangyayari, may connection yung inyong sikmura sa brain. Okay? Lahat naman ng katawan natin may connection. Halimbawa, pag pinalo kitang ganyan, kaya masakit kasi umakyat sa utak mo, sinasabi niya masakit yung nangyari. Lahat naman ng katawan natin may konektado sa brain. Okay? Kaso nga lang, yung sikmura natin, nagtitrigger siya agad ng fear response. No? Kaya na-anxious ka. Kaya ang number one solution sa GERD is gamutin siya. Okay? Gamutin siya kailangan ng gamot doon sa GERD para hindi bumalik yung acid mo paakyat. Okay? So yun ang number one. Okay? At magkaroon ka ng awareness na kaya ako nag-anxiety kasi maaring may GERD talaga ako. No? So ang number one solution is gamot sa GERD. Okay? Kailangan ng doktor yan. Pero ang mga gamot na yan, tumatagal lang yan, mga max na ata 2 weeks kasi hindi ka rin pwede magtagal dun sa gamot na yon kasi may effect yung gamot na yan na hindi pwedeng buwan, taon, hindi pwede. Okay? So yung doktor mo magsasabi sa iyo kung paano. Okay? May resetahan ka lang yan. Okay? Pero huwag kayong matakot kasi kaya pa rin naman ng katawan yon. Ang ayaw lang ng katawan yung ilang buwan, ilang taon. Hindi. Kunyari, ngayon, inom ka lang ng gamot, okay lang yun. Okay lang yung mga 1 week, 2 weeks. No? O, depende sa doktor. Ang doktor alam niya kung anong gagawin niya. Hindi man ako doktor, pero that's the idea. At least magkaroon kayo. Kasi mas sa inyo, takot agad sa gamot. Huwag tayo tatanga-tanga, ha? Yung gamot na yan, pag hanggang 3 weeks, meron pa, depende sa gamot, depende sa sakit mo, kung gaano ka bilis gumaling o hindi, no? Depende yan. Alam na ng doktor yan. Kapag sinabi sa inyo ng doktor, magtiwala tayo sa doktor kasi alam niya yung kanyang ginagawa. Huwag ka na magmagaling, okay? Kasi wala kang alam dun. Kunyari, nagsalita sa'yo, ay, yung anak ko kasi, yung gamot na yan, ininom niya, ganyan nangyari sa kanya. Ganun nangyari sa kanya, pero not necessarily yung gamot lang na yun ang nag-cause nun. Kasi di sana lahat ng taong uminom ng gamot na yon napahamak na. Isipin nyo, iba-iba yung nangyayari sa atin sa araw-araw. Baka yung gamot na yon ininuman niya ng something na bawal inumin kasama yung gamot na yon. Gaya niyan, may mga gamot na halimbawa sa antidepressant nata. Antidepressant ba? Hypertensive. O sa antidepressant o hypertensive. O sa cholesterol. Hindi ko na maaalala. Basta bawal dun ang ano ba yung ano yun para siyang orange pero hindi siya orange. Pero yun yung pamilya niya, citrus.
Hindi siya pomelo. Blanc fruit. O yun. So talaga magkaka-epekto yun. Kaya balik tayo, pag sinabihan kayo ng doktor na ito inumin, huwag po tayo matakot. Ngayon kung may marites na tatanga-tanga, tapos tatanga-tanga ka rin, tapos hindi naman kayo parehong doktor, pareho kayong mga tanga, o edi lumala na yung sakit. Tapos nagkaroon pa kayo ng anxiety kasi hindi naman kayo doktor. Ang hirap sa inyo, nagmamagaling kayo sa doktor. Kasi sabi nung kapitbahay ko, mas paniniwalaan mo yung kapitbahay mo kaysa sa doktor. Di ba katangahan yun? Nagagalit na naman ako, no? Sensya na, pero wag ganun, ha? Wag pong ganun. Yung isang kapitbahay, sabi niya, nakagamot yung okra, nakagamot yung dahon ng ganito. Ay, huwag po tayo agad maniniwala. Alam nyo, kahit yung mga glutathione na vitamins, food supplement na yan, kala nyo vitamins o kaya food supplement, hindi po. Nakakasira rin po siya ng atay. So kailangan may doktor talaga. At titingnan nyo kung porque nakita nyo kapitbahay nyo pumuti, glutathione. Ako po, tapos ang glutathione supposedly maganda sa kidney and all. Pero po, pag may mga side effects po yan kapag mali, sobra, yung ganun. Okay? So dapat doktor. Huwag po kayo maniniwala sa tatanga-tangang kapitbahay, ha? Hindi porket nangyari sa kanya, mangyayari sa buong mundo. Okay? Halimbawa, sa kanya, ay, gumanda yung kutis ko sa ganito, uminom ako ng ganito. Ay, maaring effective sa kanya, o dahil hindi niya alam, meron pa siyang tinitake, mahilig pa siya kumain ng malunggay, hindi niya nasabi yun. Alam niyo yun? So, gano'n, no? Doktor lang tayo, huwag magtitiwala kung kani-kanino lang. Dapat doktor, kahit nanay mo yan, kahit tatay mo. Okay? Wag po. Dapat doktor unless ang nanay o tatay mo doktor. Unless yung kapitbahay mo doktor. Ha? Ayusin natin yun. Okay, mabalik tayo. Mag-iingat tayo sa mga words na ginagamit natin. Okay? Kasi nga, that will cause you anxiety or depression. Kasi sa depression naman, halimbawa, natatawa ko sa mga TikTok or Facebook. Sabi niya, alam mo, sabi nung nanay ko, tama. Sabi ng nanay ko, hindi niya daw ako mahal. Sabi nung nanay niya, ha? Kailan ko sinabi yun? Di ba ang sinabi ko lang, wag kang umalis? Sabi naman niya, pareho lang yun. Wag siyang umalis, hindi siya pinayagan. Pero ang nasa utak niya, sabi ng nanay ko, hindi niya na ako mahal. Tapos sabi ng nanay niya, ha? Kailan ko sinabi yun? Hindi lang kita pinayagan na umalis, pareho lang yun. Kita mo, pareho lang sa kanya yun. So ibig sabihin siya ngayon, dahil ganun yung interpretation niya at nilagyan niya ng meaning na dahil hindi siya pinayagan, hindi na siya mahal. So ngayon depressed nitong taong to kasi tatanga-tanga nga. So yun yung sinasabi ko na mag-iingat kayo sa paglalagay nyo rin ng meaning at interpretation. Kasi marami sa ating ganun, tatanga-tanga lang. Halimbawa, yung asawa mo, hindi ka siguro o kaya hindi kayo napadalhan ng halimbawa ng OFW. So pakiramdam nyo, may babae na siya, may lalaki na siya, patay ka. Talagang depressed ka niyan. Talagang anxious ka niyan. Dahil tatanga-tanga ka naglagay ka kagad ng meaning. Hindi ba pwede, halimbawa, may cancer na pala siya doon, umiinom siya ng gamot, ngayon pinambibili, hindi niya sinasabi sa'yo para hindi mag-worry. Pero ayoko kayo mag-worry. Ko lang sabihin, huwag po agad-agad basta maglagay ng mga kung ano-ano. Kasi talagang magkukos yun ng anxiety at depression. Gets nyo po? Okay? So, ganun. At paalala, lalo na dun sa may mga anak, alam nyo bang, in the first place, genes na mamana po ang mga mental health disorders, no? Pero hindi 100%. Hindi porket ang nanay tatay mo meron, magkakaroon yung anak. Okay? Hindi 100%. Pero malaki ang chance na pwedeng magkaroon sila. Okay? So, wag niyo isipin na porket ang magulang niyo meron, magkakaroon din kayo. Magkakatalo yan doon sa, halimbawa, may mga anak kayo ngayon, tapos may anxiety kayo or depression, magkakatalo yan kung paano niyo sila palalakihin. At kung paano kayo magre-respond sa kanila. Halimbawa, ito i-relate ko kasi dapat maintindihan ninyo to. Magkaroon kayo ng awareness na ganito pala nangyayari sa utak ko, sa psychology. Yan. Itong mga pinagsasabi namin, napag-aralan na yan. Okay? Sa psychology yan.
natututunan ng bata yung mga reactions ninyo. Nasabi ko na to sa mga video halimbawa, may nahulog. Ay, ganda ng sunrise. May nahulog. Biglang, ay, nahulog! Yung electric fan nahulog! Nagwawala kang ganun. Yung bata ngayon, nakikita ka, natututunan niya yung reaction na yun. So ngayon, kapag may nangyari rin, siya rin, ganun, magiging ganun din yung reaction. Kasi learned yun. Learned reaction, learned behavior. Natututunan ng mga bata, ng mga tao, yung mga ginagawa ninyo. Okay? Ganito pa. Kunyari, yung anak mo, no? Hindi maganda yung pakiramdam, may tantrums, umiiyak siya. Yung magagaling na parents, yung attuned na tinatawag. Attuned, ibig sabihin, naintindihan niya yung pakiramdam ng anak, aligned siya. Diba? Nakita niya anak niya, umiiyak. Oy, sasabihin niya ngayon sa anak niya, kuwawa naman yung anak ko. Ano nangyari, anak? So, dahil nakita niya anak niya, naramdaman ng anak niya ngayon na nagkakaintindihan sila. Kasi umiiyak siya. So, ibig sabihin, attuned yung parent. Okay. So, kapag gano'n yung pagpapalaki mo sa bata, kung masaya yung bata rin, hindi lang umiiyak, kung masaya siya, ay wow, proud ka rin sa anak mo or happy ka rin sa anak mo. So, klarong-klaro, no, yung basic feeling ng batang yon. Ibig sabihin, pag malungkot ka. Pag masaya ka. Ito ang problema natin ngayon. Kasi ngayong matanda na tayo, hindi na natin alam, hindi tayo nakakapag self-regulate. Okay? Kailangan ang self-regulation. Ibig sabihin, kailangan mong i-process yung nararamdaman mo, kasi kung hindi, lumalabas siya sa form ng depression, sa form ng anxiety, or psychosomatic problem. Ibig sabihin, sakit ng katawan na galing sa mental lang. Okay? Kasi nakokos yun. Pero kaya matakot to na, ano lang to, hindi man ganun ka-OA yung mga psychosomatic na yan. Okay? Extreme din yan. Okay? Mag-alala, di porket ganun, magkakaroon kayo. Huwag tayong tatanga-tanga, ha? Okay. Mga piling tao lang yung masuswerting, may mga ganung power talaga na kaya nilang magkaroon ng psychosomatic. Okay? Well, ganun. Kaya hindi, nag-iisip lang ako, mga gory kayo. Huwag ganun, ha? Hindi po ganun. Hindi nyo alam pag-worryin. Okay, anyways. Mabalik tayo. Saan nga ba ako? Dami kasi mga pasok na side thoughts Ay, mga bata. Ang sabi ko kanina, nalalearn nila yun. Ito pa. So, nandun na tayo sa yung regulation, no? Kailangan i-regulate mo yung body mo, i-process mo. Kailangan alam mo kung ano yung nararamdaman mo. May mga taong hindi alam yung nararamdaman nila. Halimbawa, jealous. Ano bang jealous? Inggit? Ano ba sa Tagalog na jealous? Ano ako? Inggit ba yun? Kasi inggit, jealous, ano sa Tagalog jealous? Kunyari, basta kunyari sa inggit na lang na word, yung inggit. Nakakaramdam ka ng inggit. Pero inisip mo, ba't naman ako may inggit? So, sa utak mo, tatanungin mo, ba't naman ako inggit? Ganito naman ako, may ganito naman ako, mas maganda pa nga. Ba't ako naiinggit? Okay? Anong nangyari kasi, emotions mo na yung nangyari. May emotion ka, naiinggit ka. Pero nung inisip mo, bakit ako mainggit? Hindi ako dapat mainggit. So, yung pakiramdam mo na naiinggit, inalis mo, pero nandun yung pakiramdam. Pero ngayon nagtataka ka, ba't ako nainggit? Hindi mo ako kailangan mainggit. Mas maganda pa nga yung relo ko, halimbawa. O yung salamin ko, ba't ako inggit? Guys, yung mga ganong emotions, maaring nanggaling yan sa past. Na nandun na sa utak mo na nag-automatic siyang lumalabas lang, na hindi mo alam kung saan siya nanggaling. Pero nandun yung feeling. Pero so ang solusyon nun, kailangan mo i-acknowledge yun. Nararamdaman ko yung inggit. Okay, so kailangan mo siyang i-identify. Ano nararamdaman ko? Inggit. O kaya sabihin natin, lungkot. O kaya anxiety. O sige, kunyari, nakaramdam ka agad ng nervyos. Kasi ang nervyos, maraming pwedeng panggalingan. Uminom ka ng energy drink, kape, kasi kung palpitation nyo, kulang ka sa tubig. Marami. So una, pwedeng feelings na nararamdaman ko.
baka sa kape lang to. O nga, no, mako-confuse pala kayo. Kasi maaring physical lang talaga, maaring kape. Pero kung talagang may pakiramdam kayo ng nervyos, kasi ang nervyos naman, it's either totoong danger or perceived danger. Kaya kayo may nervyos. Totoong danger, may sunog talaga, or naisip mo, paano kung masunog yung bahay kung doon yung anak ko? Perceived lang yon, hindi siya realistic, hindi siya realidad. Naisip mo lang. Pero yung pakiramdam pareho. Okay? So kailangan mo siyang i-process. Kailangan mo identify, ninenervyos ako. Ba't ako ninenervyos? Ninenervyos ako kasi naisip ko, yung anak ko may pneumonia. Delikado sa bata yung may pneumonia. Kaya ako naisip yun kasi yung office mate ko ngayon, ganun yung anak niya ngayon, 5 years old, may pneumonia. So, i-process mo lang yan. So, okay. So, ibig sabihin, okay lang itong ninenervyos ako kasi nag-iisip ako na yung anak ko may pneumonia. Delikado yon. Then, you are processing your thoughts, no, your mind na, then, sasabihin mo na, okay lang. Kasi na-identify mo eh. Ang mahirap kasi pag hindi mo na-identify, parang, ano nangyayari sa akin? Ano yung nangyayari sa sarili ko? Yun ang nagpapapanik sa atin. Pero kung identify siya, okay, sige, so normal lang ito nararamdaman ko. Siyempre, mahal ko yung anak ko. Delikado yung pneumonia sa ganung edad. So itong nararamdaman ko, tatanggapin ko to, acknowledge ko. So, may nervyos ako dahil yung anak ko may pneumonia. So, tatanggapin ko lang to na because identified siya, hindi na siya lalala. Ibig sabihin, controlled yung feeling na yon. Hindi yung tipong ang mga tao nagpapanik kasi hindi nila alam yung nangyayari sa kanila. Nagpapanik sila ngayon kasi hindi nga nila alam. Pero dahil alam mo na, okay, may nervyos ako, hindi ka miserable. May nervyos ka dahil sa anak mo na napaka-normal, napaka-natural, kasi may rason. Pero hindi ka miserable kasi alam mo ang nangyayari. So, ibig sabihin, nire-regulate mo, tinutulungan mo yung sarili mo i-process yung mga bagay-bagay. Pero pag hindi mo pre-process yun, halimbawa, nervyos ako, ano ba nangyayari sa akin? So, pwedeng mabaling yun sa kahit ano, na mararamdam mo, bigla ka na nasasabog sa nervyos. Pero hindi mo alam kung bakit. Pero yun, talagang miserable ka nun. Pero yung isa na, okay, yung anak ko, may nervyos ako kasi anak ko baka mapahamak, may pneumonia. Okay, sige. May solusyon naman, okay? At least yung solusyon niya, may doktor naman, sabi nga ng doktor, punta lang ako pag nahirapan huminga, ganun. Sige, okay. So, medyo mas kalmado ka kahit may nervyos ka kaysa sa miserable kang hindi mo alam yung nangyayari sa'yo at hindi mo alam kung paano i-process yung mga nangyayari sa utak mo. Okay? Ganda nun ha. Sana nagigets nyo, no? Sa iba mahirap intindihin pero ang laking tulong nito na kailangan i-self-regulate natin. Kailangan una, first is identify yung iyong emotions, yung feelings mo. Nararamdaman mo, malungkot ako. Tatanungin mo, ba't ako nalulungkot? Wala mo kailangan ilungkot. Nalulungkot ka eh. Ngayon, tanggapin mo yon, okay? Kasi nga, yung lungkot na yon, hindi maaring ngayon nangyayari, ngayon dito nang gagaling sa present. Pwedeng yung lungkot na yon, ganyan yan, nakita ko yan, sunrise, ang ganda-ganda ng sunrise. Bigla akong nalungkot ngayon. Yung sunrise na yan, yung kulay ng clouds, yung pagtama ng araw sa mga bubong, hindi ko naisip, pero nagbalik ako doon sa lungkot nung araw na namatay ang tatay ko. Ganito yung kulay na yon, ganito yung yung kulay, yung araw, yung pagbangga ng araw sa cloud, sa bubong, ganito, orange na yellow. Ang ganda kasi ngayon sunrise, ang ganda ng kulay niya. Yung yellow na kung malungkot ka, malulungkot ka, pero kung masaya ka, parang uy, bagong pag-asa, ganun, no? Depende sa pag-iisip mo, depende sa paglalagay mo ng meaning, yung interpretation mo. So ngayon nalungkot ka, hindi mo alam na ganun, kaya pala nanumbalik yung panahon nung namatay yung tatay mo, ganito pala yun, yung kulay ng paligid, ganyan. So biglang naalala mo na hindi mo alam consciously. So kailangan i-acknowledge mo yun. So feeling ko malungkot ako, kailangan mo i-process, ba't kaya ako nalulungkot? So kung hindi mo man naisip, kasi ako may background ako sa psychology, gaya niyan, at least alam nyo na yung ganito pala nakikita ko ngayon, nagbalik alaala sa utak ko sa likod na hindi ako aware na ganun pala yung nararamdam mo, na yung nasa utak ko, kaya ako nakakaramdam ng lungkot. Nagigets niya? Hirap, no? Kaya mas maganda talaga one-on-one kapag may mga talk time ako, kasi
kaya ko ipaliwanag. Bahala na kayo dyan. Yung mga nakaintindi, di good for you. Yung mga hindi, sana. Sa iba pang video ko gagawin yan. Okay? 30 minutes na. Nag-enjoy ako masyado. Pero anyways, maraming salamat. Hindi pa ako tapos. Ang dami ko pang gustong sabihin sa inyo. Pero siguro for now, ito na lang muna. Okay? Bye. Thank you guys. Bye.